What's up? This is MC. Sa videong to ay magbabahagi ako ng laban na nangyari sa pagitan ni Kamsky at ni Shankland. Yung pinili nilang opening, London System, at yung pinili nilang line ay napaka-common sa mga London System lines. Meaning, yung laban na nangyari sa pagitan nila ay pwede rin mangyari sa'yo or kung hindi man parehong-pareho, marami kang matututunan sa laban nilang dalawa. So si Kamsky yung white, si Shankland yung black. Si Kamsky ay kilala bilang top-level player na pinakamadalas gumagamit ng London System. At yung London System naman, isa to sa mga nire-recommend kong opening dahil napakadali nitong pag-aralan. Kung wala ka masyadong time para mag-aral ng opening, I recommend you study London System kasi hindi siya masyadong maraming variations. Almost kahit anong gawin ni Black, isa lang yung gagawin ni White. Most of the time. So, tignan natin kung ano nangyari sa laban. D4, Knight F6, Bishop F4, D5. E3 para makalabas naman yung light-squared bishop, E6, then Knight D2. And then dito, one common idea ay i-pressure yung pawn sa D4 with C5. At kapag ginawa yan ni Black, ang gagawin mo lang as white, C3. Bubuuhin mo lang yung triangle formation ng 5 pawns. Tapos, i-develop mo na lang yung mga pyesa mo. So, dito after Knight C6, developing move, Knight F3, then Bishop D6. Binibigyan ng pressure yung bishop natin sa F4 or china-challenge ng kanyang sariling bishop. At dito, hindi advisable na kainin natin yung bishop kasi after queen takes bishop, tinulungan lang natin si Black na ma-activate yung kanyang queen. Hindi maganda yon. Kasi sa chess, mas maganda na mas active yung pyesa mo, tapos hindi active yung pyesa ng kalaban. So dito, ang ginawa ni Kamsky, ito yung dapat gayahin natin, Bishop G3. So bakit? Kapag kinapture ni Shankland, let's say Bishop takes G3, ang gagawin ng White, H takes G3, meron na tayong open file or semi-open file para sa rook natin. And then kapag nag-castling siya, meron tayong Bishop D3, pressure na agad sa H7. At kung mag-H6 siya, meron tayong Knight E5, meron tayong idea ng G4, G5, at simple lang aatakihin ni White yung king side ni Black. At hindi maganda yon para kay Black. So, hindi naman kinapture ni Shankland yung bishop sa G3, instead, nag-gasling lang siya. At ang ginawa naman ni White, Bishop D3. Then dito, si Shankland naman ay nag-Queen E7. Ang idea niya, gusto niya mag-pawn to E5. Bakit? Una, mabubuksan yung bishop niya sa C8. Pangalawa, may posibilidad na makapag E4. Ang pinakamagandang gawin ni Kamsky, wag niya hayaang mangyari yon. Kaya usually, ang ginagawa dito, Knight E5. Babarahan mo yung pawn to E5. So dito, dahil ayaw nga ni Shankland na may bara sa E5, dadagdagan niya ngayon ng pressure doon. 3 na yung attacker niya doon at 2 lang yung defender. Kaya ang common idea dito para sa White, F4. Pero si Kamsky, iba yung idea niya. Nag-trade siya ng marami, almost wala naman magagawa doon si Black. So Knight takes D7, Bishop takes D7, Bishop takes D6, Queen takes D6, Pawn takes C5, Queen takes C5. Napakaraming na simplify at dito pinakawala ni Kamsky ang kanyang idea, Bishop takes H7, check, sacrifice. So kinapture ni Shankland, Queen H5, check, and then King G8. After nyan, ito na ang isa sa mga medyo unexpected move, Knight to D4. So hindi pwedeng capturein ng pawn yung Knight sa E4 kasi maghang yung Queen sa C5. Nakapin pala yung Queen sa pawn. Kaya ang ginawa ni Shankland dito, Queen C4. Pinipigilan niya mag-castling si White both sides. Bawal siya mag-castling sa king side kasi illegal yon. Kontrolado ni Black yung F1 at bawal dumaan yung king sa check. So, hindi siya pwede mag-castling king side. Sa queen side naman, kapag nag-castling siya, maghahang yung pawn sa A2. Kaya ang ginawa dito ni Kamsky, nilagay niya na yung knight niya sa G5, threatening mate sa H7. At ang ginawa ni Shankland para pigilan yon, rook to D8. So, binibigyan niya ng space yung king sa F8 para pag chumek sa H7, pakita natin. Queen H7, King F8, Queen H8 check, King E7, capture sa G7 ni Queen. Wala namang mate dito si White. So, hindi yan pinili ni Kamsky. Instead, ang ginawa niya ay Queen takes F7 check. King H8, Queen H5 check, King G8. At hindi pa rin mamamati yan kahit wala ng F-pawn. Queen H7, King F8, Queen H8, King E7, Queen takes G7, and then King D6. So makakataka si Black. Although merong fork sa F7, pero hindi pa rin sure na mananalo dyan si White. Kasi lamang pa rin si Black ng isang piece. Remember, nag-sacrifice si White sa H7. So, posible naman na lamang pa rin si White, kaya lang, kumpara sa ginawa ni Kamsky, mas maganda talaga yon. So, ang ginawa niya dito, nag-rook D1.
Then dito nag E5 naman si Black. Idea niya para ma-open yung light squared bishop at makapag D4 para ma-open yung center kung nasaan yung king ng kalaban. At ang ginawa naman ni Kamsky, nag Queen F7 ulit, check, King H8 and then E4. Bawal capturing ng pawn kasi nakapin yung pawn gamit yung queen sa queen ng Black. So napakagaling ni Kamsky sa pag-exploit ng mga pins. At dahil wala nang magawa dito si Shankland, nag-knight E7 na siya, sacrificing yung knight para lang mag-create ng mga sarili niyang threats. So dito kinapture yan ni Kamsky and then nag-bishop B5 siya, threatening mate sa E2. So ang ginawa ni Kamsky, kalmadong rook dito lang. Pinipigilan niya yung mate. At ang ginawa ni Shankland, tinake yung A2 gamit yung queen at si Kamsky binalik yung queen sa F7. Siguro babalik siya sa H5. Dito, queen A1 ang ginawa ni Shankland, rook D1 covering the check and then queen takes B2, again threatening checkmate on E2. At ang ginawa ni Kamsky, queen H5 check, king G8, queen H7 check, king F8, Queen H8 check, King E7, Queen takes G7 check, King D6, and then yun pala yung idea ng Rook D1, Rook takes D5 with check. So dito after King C6, Queen F6, naparesign na po si GM Shankland. Sabi ng engine mate in 24 pa naman to, pero I think sa human eye ay medyo mahirap nang makita yon. At dahil doon, nakita na ni Shankland na pasasawin lang yung king niya at mamamati rin naman siya. So dito ay nag-resign na po siya. Kaya dito, naging legendary tong laban na to at naging inspirational game to para sa mga tao na aralin ang London system. Hopefully marami kayong natutunan dito at nagustuhan nyo ang video to. Again, this is MC always saying think more often. Thanks for watching and see you on my other videos. Bye bye.